Hello mga sisi, good afternoon. Kumusta kayo? Kumusta ang benta ng tindahan natin? Ayan, dito sa amin, okay lang. Mahalaga may benta, pangbili ng bigas at ulam at pangbayad ng mga bills, mga sisi ko. Ayan, so bago ako mag-start sa aking topic ngayon, kung ano yung health insurance namin, Kuya Dave, ay i-share ko muna sa inyo yung nabili niya. Pinabili ko siya ng barley. So, dati na kaming user nitong Sante barley talaga kami. Kasi ito yung pinakaunang barley from New Zealand, mga sisi ko. Kaya lang nahinto yung paggamit namin ito kasi nga pricey siya. Medyo mahal. So, ganito na yung pinabili ko kay Kuya Dave para malaki. Kaya nakakanister na siya. So, ganito na lang kalaki. Ito ay nagkakahalaga ng 1,918. 19. Ayan o. 1,918. Hindi na lang, bahala na mahal. Basta, para sa health mga sisi ko. Ito yung food supplement lang naman ni Kuya Dave. So, hindi talaga to yung gamot ni Kuya Dave. At least naman, may supplement sa kanyang katawan na tinitake niya. Ito yung Sante barley. Okay, so hindi ito yung topic natin ngayon. Baba muna natin ito. Okay, so bago ko sagutin ang tanong ng ating mga kasari, mga sisi natin kung ano yung health insurance namin, ni Kuya Dave, ako muna ay magpapasalamat sa inyong lahat, sa mga patuloy na sumusubaybay sa aming vlog ni Kuya Dave. Mga kapitbahay ka man namin, kakompetensya ka man namin. Ayan, I love you. Ayan, so sa mga kasari natin dyan, sa iba't ibang lugar na hanggang ngayon patuloy pa rin na sumusubaybay sa mga video namin, sa mga vlog ko about sa tindahan at sa family namin. Ayan, maraming salamat at sa lahat ng mga prayers ninyo para kay Kuya Dave, sa mga nag-alala, mga kasari ko. Hindi ko na i-mention lahat yung pangalan ninyo. Maraming salamat po. So, alam nyo ba, tinatamad na akong mag-vlog. Parang ayoko na sanang mag-vlog. I-stop ko na sana ang pag-vlog. Kaya lang, naisip ko yung mga kasari natin na patuloy pa rin na sumusubaybay. Siguro kung kahit na siguro hindi ako makapag-vlog, nanonood pa rin sila kasi nga yung views ko ay umaakyat ba, tumataas, lalong-lalo na nung last vlog ko, kahit na wala akong kasunod na vlog, siguro nag-check sila kung ano na naman yung susunod na update ko. Ayan, so hayaan nyo, mag-update ako tungkol sa sari-sari store at sa life namin ni Kuya Dave. Good man yan o hindi good. Yan, isi-share ko pa rin sa inyo para awareness na lang din mga sisi ko. Okay, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ano yung insurance o health insurance na meron kami ngayon? So, ang health insurance na meron kami ngayon ay AIA, Vitality, PhilAm Life. Ito ay sa PhilAm Life mga sisi ko. Tapos, ang HMO namin ay Avega. So, isa na yan siya. AIA PhilAm Life kami, pero yung HMO namin ay nasa Avega kami. So, kapag na-hospital si Kuya Dave, pakita doon sa admitting section para hindi ako magbayad ng, kasi yung mga hospital ay may mga down payment, di ba? 5,000. Dito sa amin, 5,000. So, kapag may card na ako, yung card namin sa health insurance namin, ipakita ko lang siya, tapos sabihin ko, minsan magtatanong sila, kung hindi pa nila nakita yung card, sabihin ko, Avega. Pero po, pag may card ka na ibigay sa kanila, automatic na yan na wala kang bayaran na down payment. Ayan, aasikasuhin ka na nila kapag may insurance ka kahit na walang down payment. So, ang health insurance namin ay yun na nga, ito ay 3-in-1 ito mga sisi ko. Hindi lang siya health insurance, meron din siyang una health insurance, ito yung HMO, pangalawa, ito yung investment, pangatlo, ito ay yung sa life insurance. Ayan, so 3-in-1 nga ito kasi nga tatlo siya mga sisi ko. So, ang binabayaran namin ay hinahati sa tatlo, sa health, sa investment, at saka life insurance. So, sa investment mga sisi ko, sa HMO, alam nyo naman, ang HMO, yung binabayaran, nagbabayad ng
bill sa hospital. Ang investment ay yun yung pag matapos na kaming magbayad, 60 to 65, parang 65 years old kaming matapos, meron kaming matanggap, ma-receive na pera galing sa investment. Kasi nahati yung pera na binayad namin. So, pangatlo, kung kami ay kukunin na ni Lord, isa sa amin ay meron kaming life insurance. And mga sisi ko, kami ay mag 5 years na ngayong year, 2026. Pagpasok ko, ang edad ko ay 47. Tapos si Kuya Dave, parang 48 siguro. Pagpasok niya, hindi pa talaga kami tumungtong sa edad namin na 50. And kaya ngayon, tumataas ang bayarin kasi nga yearly siya, nag-i-increase mga sisi ko. Before, pag start namin, ang binabayaran namin ay 8,000, mahigit pa lang. So, pagdating ng 5 years, nagiging 9,400 na kami ni Kuya Dave. So, 8,000 plus, nagiging 9,500 kasi nga tumataas siya yearly. So, ang mode of payment namin dito ay kada quarter. Kada 3 buwan. So, kailangan ako makapag-ipon 3 buwan ng 9 plus 9 is 18,000 plus. Yun na yung isang quarter. So, sa loob ng isang taon, mayroon tayong 4 na quarter. So, kada quarter, yun na nga yung binabayaran ko ay 18,000 plus. So, medyo malaki talaga siya mga sisi ko. And kapag ma-hospital, si Kuya Dave, na-hospital si Kuya Dave, 6 days kami ngayong last, tapos yung last month pa ay 4 days kami. So, kada araw po ay meron pong 1,000. So, yun tinatawag nila yung 1,000 daily allowance. So, may kukunin pa kami sa aming opisina na 10,000 pesos. So, sana ma-process na yon para magamit namin na pambili ng mga gamot. Yan, mga sisi ko. So, yun yung namin sa health insurance, yung binabayaran namin. Yun na nga, sabi ko, parang lumalaki na kasi siya yearly, tapos magbabayad kami hanggang 65 years pa. Pero, insured ka naman, hindi ka matakot, hindi ka mag-alala kung may mangyari sa atin. Hindi natin talaga yan, hindi kasi natin mahulaan ang mga pangyayari, katulad na lang kay Kuya Dave. Hindi naman yan nagbibisyo, hindi nag-UC, hindi umiinom. Tapos yung pagkain namin dito, kami talaga yung nagluluto. Hindi kami masyadong kumakain ng mga dilata, siguro sa isang taon, isang beses lang. Hindi kami mahilig sa noodles, hindi kami mahilig sa mga anong tawag yan, sa labas ng mga pagkain. Kami talaga yung nagluluto, pero kahit na anong ingat mo, hindi talaga natin mahulaan yung mga mangyayari sa atin. Kaya mas maganda talaga kung may insurance. So yun na nga mga sisi ko, kapag papasok tayo kapag pasukin pala natin itong insurance, so kahit na anong mga insurance, isipin talaga natin ng mabuti kung kakayanin ba natin ang long term na pagbayad. Halimbawa kami hanggang 65. Isipin natin na kakayanin ba nating bayaran ito sa mga susunod na taon. Kasi pag ito'y mahinto mo mga sisi ko, yung perang binayad mo ay hindi mo na mababawi pa. Yan, yun lang yung hindi maganda. Kasi hindi mo na mababawi pa yung perang. Halimbawa ngayon, nasa 5 years kami. Kung bigla kaming maghinto at hindi namin may pagpatuloy ito, hindi na namin mababawi yung pera na naibigay namin. Halimbawa, magkano na yun lahat? Nasa 200,000 na yung pera na ibigay namin. Hindi mo na yun mababawi pa. Hindi ko lang alam kung sa life insurance ay meron pa bang kukunin. Basta't yun lang yung alam ko na hindi mo na mababawi pa. Pero in long term naman, halimbawa, 10 years ka na, siguro meron ka na makukuha. Pero hindi ganun kalaki. Yan, so wag kang mag-expect na after 10 years, kung magkano yung binayad mo na pera, ay yun yung buo mo makuha. Kasi sa binayad natin ay hahatiin yan, tapos may mga charges pa yan mga sisi ko. Ang lang sa health insurance, kung maipagpatuloy mo ito na mabayaran, good. Kasi nga pagdating ng panahon, ikaw ang makikinabang. Pero sasabihin ko sa inyo, pag hindi mo kayang bayaran, hindi ka sure na maipagpatuloy mo yung kita mo, yung negosyo mo, huwag ka na lang basta-bastang
pumasok. So ito yung tips ko sa inyo. Meron namang marami naman talagang mga nag-o-offer ng mga health insurance. Napaka-importante sa ngayon ay kahit na walang investment, kahit na walang life insurance, pwede kayong kumuha ng isa lang, yung HMO lang talaga. HMO, yung health insurance na kung ma-hospital ka, yun yung mag-provide ng bayarin. Kahit na walang life insurance, mas mura ang bayaran mo. Tapos may mapilian ka naman, pwede kang sa MaxiCare, may mga offer ang MaxiCare, merong Sun Life, basta yung mga kilalang mga insurance company ang pasukan ninyo. Huwag kayong basta-basta pumasok sa ibang mga insurance, yung mga insurance na hindi siya yung hindi siya kilala, baka mas scam lang kayo. So i-research nyo na lang. Meron namang health insurance na magbabayad ka yearly. So yearly na yan siya, kada taon magbayad ka. Hindi ko lang alam kung magkano. So cover mo na isang taon, or renewable ang tawag niyan mga sisi ko. Meron ding renewable. And i-check ninyo kung ang insurance na pinasukan ninyo ay HMO talaga na cover kahit na anong sakit. Kasi meron akong kakilala na meron nga siyang health insurance, pero yung pinasukan niya na health insurance ay for critical illness. So ibig sabihin, kung ang sakit mo lang ay sakit sa sikmura, sakit sa tiyan, or napaano ka, bigla kang nahilo, tapos na-admit ka, hindi siya credited kasi hindi ka pa critical. So, critical meaning yung parang 50-50 na ang buhay mo. Yun lang yung covered sa insurance. So, kailangan i-sure mo talaga na kahit na anong sakit ay pwede. Wag lang yung critical. Kukuha ka pa ng insurance tapos critical lang man pala. 'Di ba? So, yun ang kunin natin. Tatanungin natin kung pwede ba ito sa lahat ng sakit. Yun yung una. Tandaan nyo talaga yan mga sisi ko. Kasi yung kapitbahay ko na-admit siya na UTI, wala talaga kahit 5. Kasi hindi naman siya critical. Ayan, yun yung anuhin natin. And sa mga nagtatanong na 50 na sila, 60 na sila, depende, meron pa ring insurance na tumatanggap ng ganyan. Try natin sa MaxiCare kasi maraming ang MaxiCare ngayon mga sisi ko, mga promo, marami silang plan para sa atin. Kahit na siguro yung mga senior meron din sila. So depende na kung magkano yung bayaran, hindi ko alam mga sisi ko. Tapos sa amin ni Kuya Dave, ito pa, bago kami pumasok, gi-interview pa kami ng aming ahente kung kami ba daw ay hindi pa na-admit o wala ba kaming mga previous na sakit. Kasi kung kami ay meron ng karamdaman, hindi kami tanggapin. Kasi may mga insurance na stricto sila. Kung meron ka ng records na na-admit ka na sa ganyang sakit, ay hindi ka natanggapin. Kung meron kang previous na sakit, kung halimbawa diabetes ka, high blood ka, hindi ka na nila tanggapin. So, nung time na yun na ako 47 years old pa, so 5 years na ang nakalipas, healthy pa si Ate Rose ninyo, wala pa kung high blood, walang kolesterol, wala pati si Kuya Dave, wala din kaming history na na-admit kami, kaya natanggap kami sa insurance. Pero kung meron ka ng record sa hospital, na-admit ka na, kung naoperahan ka na, depende sa insurance kung ikaw ay tatanggapin pa. Pero itong sa amin ay hindi na talaga nila. Kasi matrace up ka na lang mga sisi ko kung saan ka magpa-hospital. Matrace up nila ang record mo. So wala kang, sayang lang yung bayaran mo. Kaya sabihin mo talaga ang totoo kung wala ka pang record. Huwag basta-basta na papasok kung meron ka ng record. Sayang yung binayad natin. Okay, so wala na ba akong nakalimutan na tanong? Ayan, kung meron man comment kayo, sasagutin natin sa susunod. Kung ano pa yung mga hindi ko nasabi sa inyo. So, ito lang man siguro, no? Ang tanong lang ninyo ay anong insurance kami, saang insurance kami, sa PhilAm Life po kami, tapos yung HMO namin, HMO meaning yung sa health insurance namin ay under kami sa ABEGA. Pero nagpa-process na ang PhilAm Life AIA na magkaroon ng sariling health HMO na yun daw yung Medicare na daw. So titiwalag na sila sa ABEGA. So sa ngayon, parang naka-partner pa sila sa ABEGA.
So, pwede rin sa PhilAm Life kayo. Marami namang mga offer. Depende na lang kung saan ang gusto nyo. So, mahalaga talaga ang health insurance. Basta't mabayaran lang natin ng tuloy-tuloy. At pwede tayong makahanap ng mas mura. Meron namang mas mura. Kasi itong sa amin ni Kuya Dave ay napasukan na talaga namin ito. So, ipagpatuloy na lang namin. Kaya ako ay nag-pray na sana makabayad kami hanggang sa mag 60 pa. Matagal pa. Pero sige lang, at least kahit na wala na nga kaming estudyante, napunta naman sa health insurance. Pero sige na lang, at least sa health na namin yun, Kuya Dave, ninyo. Okay, so hanggang dito na lang siguro, medyo mahaba na yung vlog natin. Kung may mga katanungan, comment down at sasagutin natin sa next vlog. Thank you mga sisi, bye for now, love you all, bye!